Ito ang Metro Manila Subway System o MMSP, ang unang sistema ng tren sa ilalim ng lupa ng Pilipinas. As of May 2, 2025, ang Metro Manila Subway Project, MMSP, ay nahaharap sa mga makabuluhang pagkaantala at mga potensyal na overrun cost. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ipinakita ng Japanese contractor na Sumitomo Mitsui ang kanilang fabrication yard sa Baliwag, Bulacan. Dito nanggagaling at binubuo ang mga tunnel segments na gawa sa bakal at concrete na dadaanan ng mga train ng Metro Manila Subway. Ang proyekto ng Metro Manila Subway Baliwag Fabrication Yard sa Bulacan ay isang malaking pasilidad sa labas ng site kung saan ang mga konkretong segment ng tunnel, na kilala rin bilang mga singsing, ay ginawa para sa konstruksyon ng subway. Ang bakura na ito, na pinatatakbo ng Sumitomo Mitsui Construction Corporation, SMCC, ay sumasakop sa isang malaking lugar at nagsimulang buong scale na produksyon noong September 2, 2024, na gumagawa ng 70 na mga segment araw-araw. Ang mga gawa-gawa na mga segment ay pagkatapos ay dalhin sa iba't ibang mga site ng konstruksyon ng subway. Ang proyekto ay umabot sa isang pangunahing milestone noong ika-28 ng Marso, kasama ang matagumpay na testing sa pagtanggap sa site ng conveyor system C11. Ang 1,850 meter na mahabang conveyor na ito, kasama ang C12 counterpart nito, ay susuportahan ng TBM3, when assembly begins in January 2025, na nagpapatakbo sa isang kapasidad na 225 cubic meters per hour upang mahawakan ang mapaghamong mga kondisyon ng lupa. Samantala, ang TBM4 na ipagpatuloy ang paghuhukay in December 2024, habang ang trabaho ay umuusbong sa ruta ng 33.1 km na magkokonekta sa Mindanao Avenue sa Western Bicutan. Ang Teritech ay naka-install ng 4 na patuloy na pagsulong ng mga conveyor ng tunnel para sa Contract Package CP101 ng Metro Manila Subway Project. Ang 4 na mga conveyor ng tunnel na na-deploy para sa CP101 ay kasalukuyang nasa lugar sa buong dalawang pangunahing mga seksyon. Ang C09 at C10 ay nagpapatakbo sa pagitan ng Metro Manila Subway Depot at Quirino Highway Station, habang ang C11 at C12 ay nagsisilbi sa pagkakahanay mula sa istasyon ng North Avenue sa istasyon ng Tandang Sora. Ang unang dalawang conveyor, C09 at C10, ay nakumpleto na ang kanilang matagumpay na serbisyo na sumusuporta sa TBMS 1 at 2, habang ang bagong tinanggap na C11 at ang katapat na C12 na ito ay handa na upang mapanatili ang walang tigil na operasyon para sa paparating na mga yugto ng tunneling. Ang bagong conveyor C11 at C12 ay nagtatampok ng mga dalubhasang pagbagay para sa halo-halong geology ng Metro Manila, kasama na ang mga hydraulic tensioning system, pinalawak na mga set ng roller, and Teritech, patented advancing tailpiece with active hydraulics to maintain optimal performance through curves. Ang mga sistemang ito ay makakatulong na pamahalaan ang tinatayang 1.2 milyong kubikometro ng spoil na inaasahan mula sa seksyon ng CP101 lamang. Sa lahat ng 4 na mga sistema ng conveyor ng Teritech na ngayon ay ganap na na-deploy, ang proyekto ng Metro Manila Subway ay umabot sa isang mahalagang material na paghawak ng milestone, na nagpapakita ng katumpakan na phasing at coordinated na pagpaplano na mahalaga para sa mga mega projects kung saan ang walang tigil na paghuhukay ay nakasalalay sa perpektong nakasynchronize. Mga sistema ng pag-alis ng mataas na kapasidad, isang testamento sa kung paano ang integrated na mga solusyon sa logistic ay nagtutulak ng pag-unlad sa mga pangunahing infrastruktura sa ilalim ng lupa habang ang proyekto ay sumusulong patungo sa susunod na yugto ng konstruksyon.
Kapag nakumpleto in 2028, ang Metro Manila Subway ay magbabago sa kadaliang kumilos ng lungsod para sa tinatayang 370,000 araw-araw na mga pasahero. Ang pagkumpleto ng tunnel ay inaasahan sa loob ng 7 hanggang 8 buwan. Pero noong nakaraang buwan, sinabi ng kalihim ng transportasyon na si Vince Dizon na ang proyekto ng Metro Manila Subway ay maaaring bahagyang mapapatakbo sa 2032, aniya pa na ang pagkumpleto ng proyekto ay malamang na hindi mangyayari in 2028. Samantala, ang proyekto ng 200 bilyong pesos Makati City Subway is no longer economically and operationally feasible, dahil sa pagtatalo ng teritoryo sa pagitan ng Makati at Taguig, ayon sa kontratista nito. Sa isang pagsisiwalat noong Biyernes, sinabi ng Philippine Infradev Holdings Incorporated, na ang ilang mga istasyon ng subway at depo ay idineklara sa ilalim ng jurisdiction ng Taguig kasunod ng isang desisyon sa Korte Suprema. Ang pagpapasya ay nakakaapekto sa pagkakahanay ng 11 kilometro na proyekto ng subway, na idinisenyo upang maghatid ng halos 700,000 mga sakay bawat araw. Ayon sa pinakabagong ulat sa pananalapi ng kumpanya, nasuspinde ang mga aktibidad sa konstruksyon. Ang mga paglilitis sa arbitrasyon ay nagsimula sa Singapore International Arbitration Center upang paganahin ang isang walang kinikilingan na resolusyon ng pinagsamang kasunduan sa pakikipagsapalaran sa Makati City o Government, sabi ng kumpanya. Sa partikular, ang proyekto ng subway ay may nakaplanong depo sa Barangay Sembo, isang nakaplanong istasyon sa University of Makati sa West Rembo, at isa pa sa ospital ng Makati sa Pembo. Noong October 2018, iginawad ng gobyerno ng lungsod ang Public-Private Partnership Project sa konsorsyum ng Philippine Infradev, dating IRC Properties, na ipatupad sa pamamagitan ng isang pinagsamang kasunduan sa pakikipagsapalaran.